mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Algar at welcome po sa aking Day 64 Daily Devotion ni Pastora sa Docampo. Para po ngayong araw ay pagpapatuloy ng series about the Lordship of Christ over all things. At ang topic po natin ngayong araw, September 28, 2024, ay Jesus claims all our hearts. At ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew 10, verse 37 to 38. Anyone who loves their family, parent, father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. However, those not take up their cross and follow me is not worthy of me. Ang umiibig sa kanyang ama o ina, higit pa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Teaching number 1, the Lord is pro-family. Sabi po dito na ating Panginoong Diyos po ay pro-family. Ibig sabihin po nito na hindi po siya anti-family. At ang gusto niya po ay buo at maayos ang pamilya. Kaya pag may Panginoon po tayo o kilala po natin ang Diyos sa pamilya natin, ay dapat na buo ang pamilya at maayos at hindi nag-aaway-away dahil ganun po sinasaayos ng ating Panginoong Diyos ang bawat pamilya. And teaching number 2, the Lord is above family. Sabi naman po dito na dapat po na ang Lord ang mas higit sa pamilya natin. Hindi po sinasabi dito na anti-Christ ang ating Panginoong Diyos. Pero sinasabi po dito na dapat na mas mahal natin ang ating pamilya o mas mataas ang ating Panginoong Diyos sa puso natin kaysa sa pamilya natin. Dahil kung gusto po natin maayos, matiwasay ang pamilya natin, ay unahin po natin kilalanin o mahalin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. And teaching number 3, the Lord demands absolute loyalty. Sabi naman po dito na ang ating Lord po ay nagdedemand sa atin na maging loyal po tayo sa Kanya. O sinasabi po dito sa talata nga po na parang pinipilit niya po tayo na maging loyal po tayo sa Kanya dahil po ang pag loyal po tayo sa ating Panginoon Diyos ay mas gusto po ito ng ating Panginoon Diyos at magiging matiwasay po ang buhay natin at maayos ang buhay natin, lalong-lalo na po sa paggawa natin ng kabutihan sa mundong ito ay maayos at magagawa natin dahil nga po may Panginoon po tayo sa bawat buhay natin. And application number 1, protect your family relationship. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na protektahan natin ang bawat pamilya natin. At pag pinipili daw po tayo na kung pupunta tayo sa church o ang pamilya natin ay mas unahin po natin ang pamilya natin at ibigay po natin ang lahat ng makakaya natin sa ating pamilya natin. At application number 2, put God first at all times. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na unahin po natin na ilagay sa puso natin o sa kaisipan po natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya sabi nga po dito kanina sa teaching na unahin po natin na ilagay ang ating Panginoon Diyos sa puso natin at sunod po ang pamilya natin dahil pag mas kilala po natin o inuna po natin ang ating Panginoon Diyos ay mas mapapaayos at magiging tiwasay ang buhay natin. And application number 3, pledge absolute allegiance to Jesus. Sabi naman po dito na dapat po talaga na maging priority natin o unahin natin ang ating Panginoong Diyos na makilala sa bawat buhay natin. Dahil kapag ginawa po natin iyon na inuna po natin ang ating Panginoong Diyos o priority po natin ang ating Panginoong Diyos ay gagawa po natin ito para sa pamilya natin para mapaayos sila at namuhay sila na matiwasay dahil nga po pag kinilala natin ang ating Panginoon Diyos na nagdadala sa atin ng kaligtasan at kasaganaan sa buhay natin na pwede natin dalhin sa
pamilya natin para maging center ito ng pamilya natin. At discussion, why should we put God above our family? Para po sa akin na mas maganda po na unahin natin mas unahin natin priority ang ating Panginoon Diyos kaysa pamilya natin, dahil kapag po una natin nakilala ang ating Panginoon Diyos ay pag bubuo tayo ng pamilya at magiging maayos ito at matiwasay at walang gulo na mangyayari, dahil nga po kilala natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin, at ang pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos ay pwede po natin na isama o sabihin sa ating pamilya o maging sentro ng pamilya ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin, na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Kaya po para sa akin na mas better po na maging above of our family ang ating Panginoong Diyos sa bawat buhay natin. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.